pula na onion. And ang ganda ng itsura. Nakakatuwa naman ganito. Tingnan nyo naman kung ano yung na-harvest natin. Yung ating mga garlics. Guys, meron akong lagayan. Punta tayo sa garden dahil i-harvest natin yung ating mga sibuyas. Matagal ko na talagang gustong i-harvest yan. And parang late na nga ako na mag-harvest dito sa garden. Uy! And tingnan nyo yung nangyari sa ating onion. Onion? Onion ba yung sinabi ko? Or garlic? Nalilito ako ba? Always niyan. Tingnan nyo guys, ganyan yung itsura ng ating onion dito. And need na daw talaga itong i-harvest. Itong ganito. Grabe, sobrang uga or dry. So ganito yung itsura guys. Oh. Kapag daw ganito yung itsura ng onion, kailangan na daw talaga itong i-harvest. So ayan oh, super dry na. Yeah. Ayan. Oh! Wow! Ang ganda! So, lagay natin dito yung ating na-harvest. Nakakatuwa mag-harvest dahil yan o. Nakakatuwa talaga mag-harvest pala kapag ganito. Merong malalaki, meron ding maliit. Pero nag-dry na yung kanyang dahon. So, kailangan na talaga itong i-harvest. And syempre, sa sobrang dami nito, hala, ito, oh, ang laki. Oh, sobrang dami nito. So, marami tayong tagal natin ito magamit, makonsume. Hindi na tayo bibili. Wow! Tingnan nyo yan. Ang laki. Ang laki. Ayan. Hala. Hala, Jude. Tingnan nyo guys. Ang dami natin onion. Wow. Matigas yung lupa dahil nga nag-heat wave dito sa Germany. And walang ulan. Kaya ang lupa sobrang matigas. Ayan. Yeah. Wow! Ang galing! Dami nating harvest! See guys! Wow! Ayan, lagay natin dito sa lagayan. Sobrang dami. Hala, nakakatuwa. Nakakatuwa to. Ay, ito sobrang dry na yung Nakakatuwa talaga. Nakakatuwa. Harvest lang tayo ng harvest. Ako lang pala nag-harvest dahil si asawa magluluto daw siya. Oh my God. Ang dami. Guys. Ang dami guys. Hala. Hala. Ayan. Hala, nakakatuwa naman ganito. Ayun. Ang mga inuna ko pala is yung mga puti na sibuyas. Dito naman tayo is ito yung mga pula. Ayan. Wala, ang bango. Ayan yung mga pula. Buti mabilis lang siya palang ibirahon. Hala, ito siya is kailangan pa niya. Egal. Kailangan kang yung iba is need pa more time. Meron tayong mga maliliit. Pero okay na to, guys. Ayan okay na to siya. Ilang beses na din akong nag-harvest dito para gulayin. Ay la, ang galing. So guys, ito naman yung mga pula. So may mga na-harvest na ako. Alam nyo, na-realize ko ang mga pula ko na mga onion is ang lalaki niya. Sobrang mas malalaki siya kaysa sa ang laki ng puno nito, pero ang liit ng mas malalaki siya kaysa sa iba kong mga kaysa sa puti. Yung aking mga pula na onion. Hala, ayan tingnan nyo. And ang ganda ng itsura. Sobrang ganda talaga ng itsura. Aba. Ayan, ang dami. Ayan. I-harvest na natin ito lahat. Ayan pa. Sobrang dami nito. Dito pa.
Dami nating onion ngayon. Yeah. Natapos na ako mag-harvest. Alam nyo, maluha-luha talaga ako sa aking na harvest dahil tingnan nyo naman guys. Tingnan nyo naman yan. First time ko makapag-harvest ng onion. The whole life, umibili ako ng onion. Simula nung matuto akong magluto. Isa sa ginagamit natin every time nagluluto tayo araw-araw ng ulam is itong mga onion and garlic. So itong mga onion. Pwede naman palang magtanim ng onion and hindi nabibili and ganito kadami. Alam nyo, i-share ko na din sa inyo. Itinanim ko siya, ewan ko kung nasabi ko na ba, well, itinanim ko siya mga at the end of April. So dito, end of April is ano pa yan siya, malamig. Pero ito kasing mga onion is nagsusurvive naman siya sa malamig na panahon. And hindi ko alam kung may video pa ba ako, but itinanim ko siya maliit na bulb. So hindi buto talaga. So maliit na bulb siya. May mga nabibili dito na ganyan, mga maliliit na bulb na pwede mong itanim. So yun yung itanim ko, yun yung itinanim ko. And alam nyo, itong mga onion, hindi siya talagang kailangan mong alagaan. Anuhan mo lang siya. Hindi mo nga kailangan araw-araw siya nabisbisan. Tapos nilagyan ko pala ng mga ganito hoy or parang wheat, anong pangalan ng hoy in English, para maprotektahan siya sa lamig. Syempre itinanim ko siya is medyo malamig pa dito. Maprotektahan siya sa lamig and syempre maprotektahan din sa init, and para pag mabispisan ako siya, yung moisture niya is hindi kaagad na-evaporate ng araw kapag sobrang mainit. So yun yung purpose nitong mga hoy. So I think naging effective naman. And yes, hindi talaga siya kailangang palaging alagaan, and hindi like sa ibang mga gulay like sa kamatis na kailangan mong pruningan, ganyan. So maghintay ka lang talaga na maging ready na siyang mag-harvest and lumaki siya. So ilang beses na rin ako nakapanguha nitong mga onion natin, and alam nyo, sobrang pango niya talaga. And ang gagawin natin ito pala is i-cure muna natin ito. Well, ibilad natin sa araw. Meron akong box doon. So, ilagay natin doon sa ating box. Tapos, ibilad natin ito sa araw kapag mainit. Ibilad natin siya ng 1 week or more than 1 week. Tapos, bago natin siya ibitay sa loob ng ating cellar room. Meron naman tayong malaking cellar room. So, doon natin i-stack yung ating mga sibuyas. Oh my God. Sobrang dami naman ito. Ang galing talaga. Ang bango-bango. And, dahil din pala sa heat wave dito ngayon sa Germany, yung lupa is sobrang dry yung lupa, and yan yung nagpabilis din na matapos or maging ready itong ating onion. Kaya nakita ko na almost every onion is ayan na ganito na. And since first time ko nag-research ako kung kailan ready na ang mga onions, so kapag ganito daw ang itsura is ready na daw yan siya. So hindi pa talaga na i-imbak natin yan siya, dahil nga yung sabi ko na kailangan pa natin ito siyang i-cure. Ayan na yung ating mga onion. Inilagay ko siya dito sa aking box para mas maayos ko siyang ma-transport ba, dahil nga mga 1 or 2 weeks ko siyang ibilad sa araw bago natin ilagay sa loob. So ayan, mabuti na lang at meron tayong 2 box. So yan ang ginawa ko. Hindi ko inubos na nilagay dito lahat para meron talaga siyang space ba, dahil kapag ilagay ko pa yung iba dito is matatabunan na yun siya. So doon ko na lang nilagay yung iba, and we will see after 2 weeks na ito siya, kailangan mag-dry na ito, pati ito siya, need ito na mag-dry bago natin siya i-store sa loob. So ito siya, humok na siya, so kailangan yan siya mag-dry, and yung mga labas na mga dahon niya, like ito nagsisimula naman yan siya mag-dry, pero we will kanang kuan jud na sa labas ng mga dahon niya is dry talaga bago natin siya i-store. Ayan. So ayan pa yung isa.
Guys, it's already 9 ng gabi dito sa amin. And tingnan nyo naman kung ano yung na-harvest natin. Yung ating mga garlic. So, I thought na itong ating mga garlic is hindi pa siya pwedeng i-harvest. Pero sabi ni asawa, kailan ko pa daw ito i-harvest na ganito na yung itsura niya. Tingnan nyo naman, namamatay na yung mga leaves niya. So, yung iba nga is itim na yung mga leaves. So, ayan, i-harvest ko na ngayon and medyo nalulungkot ako dahil maliliit yung ating mga garlic ngayon. 3 months lang ito siya. So, I think in the next year, we will plant again. No, in the next year, maybe autumn. Dahil last time when I plant in autumn and I harvest in June, it's really big. And now, it's really, really small. This is really small. It's just 3 months. Siguro dahil 3 months lang siya. Usually kasi yung mga onion is 9 months daw. So, first time ko namang mag-harvest ng mga onion. But, it's so small. Did you know we need to buy the seeds also? Why? Because when you buy the seeds, you get the one garlic. And then? Not the separated garlics. Nee, I buy Like one. I buy 1 cloves. Yeah, but it's already in slices. No, really 1 cloves like that. I buy it in. They selling 1 cloves. But they bigger now. But when I plant, it's big. But well, my harvest is so small. I don't know. Plant a big one and get a small one. Yeah. That makes sense. I also thought. That's why I'm thinking na it's still not kanang ready. Pero paano, ayan yung iba nga is natatanggal ko na siya even without kanang sobrang soft na yung stem niya, kaya kapag binubunot ko siya is hindi na nadala yung stem, so marami yung natanggal ko na walang stem, but tingnan nyo, super liit siya, malalaki naman yung itinanim ko dito. So parang 3 months lang ito, and yun nga, sabi nila usually yung mga garlic daw is mga 9 months daw. So, siguro sa autumn, magtatanim tayo sa autumn dahil nakatanim na ako last time, 2 piraso. Itinanim ko siya autumn, mga October dito sa amin. So, malamig na yan dito, October. Nasa negative something na yan. Hindi pa negative, pero mga nasa 7 degrees or 10 degrees. At tapos, na-harvest ko siya in June. In winter naman, walang problema dahil kahit mamamatay yung mga dahon sa ibabaw, babalik siya sa spring season. So, maliit lang siya, and ito is kailangan pa nating i-cure, and syempre siguro mabilis lang tong ma-use natin dahil kapag everyday tayong gumagamit ng ganitong garlic is syempre mabilis natin itong maubos. So, ayan, yung harvest natin, hindi ko akalain, and I don't expect na today magha-harvest ako nitong aking mga garlic. And yes, I'm not ready na i-harvest nga siya, but paano? Ayan na yung itsura, ready na talaga siya i-harvest. And I thought kasi na ganito lang yung itsura dahil dito sa amin is palaging very mainit. Pero naman, everyday naman kaming nagdidilig, bakit ganito yung itsura? And maliliit nga siya.